1 million views kagad. First video. Okay, magandang araw sa kasama natin dito sa Larga na Balitang Pitmaster at iba pa. Good evening, good day, good morning, kung ano mang oras dahil 24/7 tong Larga na Balitang Pitmaster at iba pa. Ako po si Miguel Lavinia, kasama natin ngayon sa studio ang resident lamador ng Manila Arena, True Rudy. Palakpakan naman dyan. Yes, magandang gabi o anumang oras meron tayo dito. Kasi nga 24 hours, so... So dito sa ating episode 6 ng Larga na Balitang Pitmaster at iba pa, meron tayong for the first time, Yes. dalawa. Dalawa. Dalawang bisita natin dito sa studio. Maraming ano dito, Churudi, no? Maraming pareho dito sa dalawang bisita natin. Bukod sa lingwahe nila. Ano lingwahe ba ito? Ikaw, ano ba lingwahe mo? Ako, Bisaya ako eh. Bumati ka Bisaya muna ako. ng ano. O, sige. Batiin natin ng maayong gabi sa tanang mga taga Davao. Ayan, taga Davao tayo. Davao, Region 11. Yes, yes. Itong mga kasama naman natin dito, Oo, mga malalambing din. Region 6 na. Malamig, ikaw matapang. Hindi ko sigurado kung matapang eh. Ano bang Bisaya? Ano bang characteristics ang yung lang siya, ano lang, basta yung matigas. dialect, yung matigas dialect. lang yun, matigas lang yung salita. Oo, matigas talaga. Ano ka ba? Tigasin. Ayan. So, bago natin pabatiin naman natin yung dalawa nating bisita. Pareho silang Ilonggo. Isang taga Negros, isang taga Iloilo. Tapos pareha silang nasa sport natin. Di ba? Mga kilalang tambay ng Manila Arena. Yes. Tapos Tambay. pareha silang social media Media influencers. Kaya yun ang topic natin ng episode 6. So pabatiin natin ang one and only. Ano ba to? Paano ba? Paano? Paano mo One and masasabihin? only. Kate Villalon. Bakit ka naman? Kate Ilonggo. So, mayong hapon, mayong aga, mayong gabi sa tanan nga mga taga Negros, kag taga Panay. So, ato na ni, chimputan na ni, kag kabay pa nga okay, gid kamo datanan. Ayun. Ano pala Translate siya, mo. May may pagkapareha pala sa Bisaya. Parang di no. Hindi, yung ibig ko sabihin, yung ibang words doon, may pagkaparehas. Ano ba sabi niya? Ato. Ano pagkaintindi mo? Yung ato, atin. Oo, yun. tama. May mga ganun. So, Gabi. sinasabi niya, atin na to. Atin na to. Yun. Yes. Ato na ni. So, Kate Villalon, tapos, wala nang iba. Wala nang iba. The one and only, Mr. Jet Sweater, Jet Olaguer. Mayong gabi sa tanan sa Panay and Negros Island. Good morning, good afternoon, and good evening sa buong mundo. Yun. So parang Yes. pala sila gusto no? Ilonggo talaga. Oo, kaya nga, yun ang, Malambing. yun ang Malambing tandem, eh. yun ang ano nila dito, yun ang tandem natin dito, ng dalawang special guests natin. Unahin muna natin si Ma'am Kate Villalon. Yes. Si Kate, very proud tayo dito, di ba, Churudi? Dati, kasama natin sa marketing department ng Pitmasters Group. Nasa office, nagtatrabaho. Every day, pumapasok yan. Tapos, Masipag bigla na lang nawala na, tumigil na. Biglang di na pumasok. Tapos yun, biglang nasa Facebook na lang, nasa TikTok, doon na lang namin nakikita. Oo, tapos hindi na nagtatagalog bigla. Dati, Puro na Ilonggo. Sa Facebook naman, pag pinapanood mo, kailangan basahin mo talaga yung subtitle eh. Oh. May subtitles yung nakalagay. Ah, napapanood ko, followers ako nito, boss. ganun ba? Hindi mo sinasabi, meron ka palang follower dito. May follower pala akong Bisaya. So very proud tayo dito kay Kate. Dahil Yes naman. from ordinaryong, yung nag-Facebook, bigla na lang lumaki yung kanyang... Maraming subscribers, Channel. parang maraming followers. Saan ka ba mapapanood, Kate? Mapapanood niyo po ako sa TikTok account ko, which is Kate Villalon, and sa aking Facebook also, which is Kate Villalon. Dun lang po. Instagram meron din. Instagram meron din po, Kate Villalon. Ayun. So, 3 main social media Yes, platforms.
Saan ka pinakamaraming followers dun sa TikTok? Nag-start po kasi ako sa TikTok talaga. Ngayon, I already have 533,000 followers sa TikTok. Dami, oh. Pwede ba yun? Grabe. May 500,000 ang Yes, oo. nanonood sa'yo at naniniwala sa sinasabi mo. 500,000, no? Ganon karami. Hindi, tatanungin natin kung lahat ba yun naniniwala sa kanya. Oo. Ano ba, naniniwala o gusto lang siya makita? Ano ba? Ano Yung ba? iba nga, hindi naman yata ako naiintindihan talaga eh. Hindi, kasi may subtitle naman, kaya May siguro subtitle na... naman. So, So, more than 500,000 sa TikTok. Sa sa Instagram, Instagram, I have 38,000 followers. 38,000. Sa Facebook naman, Sa Facebook po kasi, nag-start lang ako mag-Facebook nung January lang. So, I transferred all my videos from TikTok. So, ngayon po, nasa 240,000 followers. ikaw ilang followers mo? 1,000 lang yata eh. Karamihan pa, pamilya mo. Hindi, karamihan pa doon, puro dummy account. Puro Si dami naman, account. si Mr. Jet Yes. Olaguer. What are your main social media platforms kung saan ka na I have makikita? Facebook, I have Instagram, may website din ako, jatsweaterfarm.com, pero pinaredesign ko muna. Kasi nalulumaan ako sa dati kong design. So, naghanap ako ng mga IT friends ko ngayon to help me rebuild it again. Kasi napangitan ako para fresh looks. Among those platforms, ano yung main or favorite mo na ginagamit to promote your produce? Facebook, kasi everything is nasa Facebook. Tagabenta ng inasal, balot, lahat-lahat, everybody is there. So marami kasi na na yung Facebook na natulungan. So stick ako doon. Yun talaga yung pinaka-main account ko. Dami akong account para pag na-flag din Meta, hello, open na naman yung isa. May May backup. Kasi way back 2014 or 2015, yung account ko sa Facebook, 194,000 followers. 2014 yon. And then yung next sa akin, na ako din yung gumawa, 62,000. So nag-viral yung account ko ngayon dahil sa mga videos na pinopost ko kasi dati, 2011, 2012, kahit araw-araw ka mag-post ng manok, ng sayaw nila, wala talagang may nagpa-flag. Ngayon, in seconds pa lang na mag-post ka, iyakan na kaagad. So, ngayon, dinamihan ko na yung accounts ko para pag Nagka-problema. nagka-problema, May backup buhay pa ka rin. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang Yes. ligaya, yes. So both of you engage a lot of your time in social media. Paano nyo naisipan na dun ilagay yung focus ninyo as avid followers of the sport? Ladies Ay. first. Ladies first. Paano mo naisipan na mapunta doon ang attention mo from being an office girl to to a social media influencer? Yes. I started doing TikTok kasi pandemic time, lockdown. Parang like Yes. most people, Like no? most people. So, Okay. I started uploading the app without knowing anything about it. Wala, trip lang. Tapos I saw a video that a girl was talking in your language, Bisaya, Sabi ko, why not make my own? So I tried. Wala lang, not even thinking of becoming famous or being viral, ganun. So biglang yung first video ko na yun yung first na nagkaroon ako ng million views. First video mo? Yes, first video. Million views agad? Yes, yun yung nagulat ako. Sabi ko, ay, ang daming tao dito na Ilonggo pala sa TikTok. And they're all very happy to watch na may may naghihiligay nun. Let me clear, kasi the word Ilonggo is yung tao, Hiligay Okay. nun is the dialect. Yun ang dialect. Yes, that's our Okay. dialect. So, In Iloilo, is it the same dialect? Yeah, Yes. same dialect. Because most people from Bacolod, yung origin nila, 3/4 siguro ng mga taga Bacolod came from Iloilo. yes. Correct. Sa Bisaya lang talaga. Ang alam ko kasi pag Bisaya, dialect lang din siya eh. Dialect. Tao tsaka dialect. Cebuano, parang Cebuano yata. Mga ganun. Parang hindi ko kabisado eh. Hindi ko yun. talaga siya kabisado kung ano siya. So, nung million views agad yung first video mo, anong pumasok sa isip mo? Parang,
na-pressure ako kasi biglang tumaas yung followings ko. So parang nag-expect na yung mga tao ng isa pang video, ganun. So ang hirap sundan yung million views na yun. So hanggang okay naman, nakakaisip naman ako, pumapatok naman. For 5 years, kasi hindi pa naman ako masyado talagang nag-invest talaga ng time ko dun na talagang, sige, magiging influencer ako, ito lang yung gagawin ko, and everything, ganun. So, actually, for 5 years, tapos 500,000 lang yung followers mo, medyo matagal yun. Kung hindi mo talaga siya tinututukan. So, ganun. Tumutok lang ako nito lang, nung nasa Facebook na ako. Ano yun, monetized na ba yung mga accounts na yun? Do you earn from it? Yung sa Facebook kasi, I earn from the sponsors. Meron na Meron kagad. ganun. Yung alaga natin. May sponsor. Ang dami yan, ang dami. Yun yung mga Sige. products. Dating ganun. office girl. May pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa, Churuti. Ano kaya makukuha ko Meron sponsor? meron na mga Merong sponsors. sponsors talaga. or gusto nila magpa-promote ng product. Ganun. So ganun yun yung mga sponsor na dadating, mga papasok. Meron bang dyan, doon ba galing yung libreng pakulot mo? Ganun? Libre pa, oo. Sabi ko siya, shout-out ko lang siya ngayon. Sino ba siya shoutout mo? dyan? Si Miss Joanne. Yan, Super Babe Joanne. Akala ko, professor. sponsor din eh. Super babe pala. Yun yung maganda sa kulot mo nga ako, shout-out kita. So, you earn, kahit pa paano. Kahit pa paano, yes, I earned. Would you say that pag ordinaryong tao, pwedeng gawing hanap buhay ang Yes, social media? Opo. Pwede po. Actually, mabilis pag-earn dito. And then, yun lang, mahirap lang kasi pag kailangan mo sundan yung mga videos mo, kailangan mo mag-isip ulit para sa mga followers mo. Okay, so maraming salamat. Yes. Papauwi na ba natin to? Wag muna. Uwi na ako. Diyan ka lang. Diyan ka lang. So, Pagkatapos kay Miss Kate. again, very proud to have Yes, yes, Kate. And to all your followers, tingin ko tama naman ang mga sinusundan nyo kasi maayos naman na tao to. Tsaka talaga mabait na tao. Kailangan Hindi kayo masascam nito. Kailangan lang maniwala kayo. So mapunta naman tayo, Rudy, dun Yes. sa Kay- mainit nating topic nung episode 5. Kay Sir Jed. Sir Jed, paano ka ba tinawag na Facebook breeder? Facebook breeder kasi way back, siguro mga 2010, 2009, 2010, 2011, somewhere there. Ako lang yung nagpo-post dati ng mga pictures nung una, post pictures, ganon. At saka pag nag-upload ka ng video, yung frame ng Facebook pa hindi pa ganon ka-clear. So post ako ng post. Ang daming likes way back 2010, 2011. Thousands na kaagad. And then, sobrang saya ko nun. Kasi walang ka-flag. Free for all. Free for all. Kahit anong Bahala i-upload ka, ko. oo. Kahit may tari pa yung mga manok, wala talagang problema kahit bitaw. Kahit naglalakad yung manok, okay lang. And then sa daming mga likes and then mga inquiries na slowly na pumapasok. And then may isang tao sa Facebook nag-message sa akin. Sabi niya, binibenta mo ba yung manok na yan? Sabi ko, tanungin ko muna si daddy ko. Kasi dito sa akin manok. Pero yung tatay ng manok na yon siningi ko sa tito ko sa States kay Gilbert Taberna. So nung ni-breed niya yon, ang gwapong manok kasi uso nun way back dati, 2005, mga Bruce Barnett. So nag-import kami din, Bruce Barnett, pero nag-uso yung Facebook mga 2010, 11, and 2009 doon. So doon, dami yung likes, mga inquiries. And then first na kumuha sa akin, na nasharean ko ng manok na yon nung nag-okay si Daddy is taga Negros. Sabi ko, wow, sarap ng feeling parang may pera. Kasi that time, DJ ako. Puro ako party, hindi mo ako makikita sa hindi mo ako makikita nun sa farm. Pag umuwi ako doon, umaga na. Tapos yung daddy ko hinatid yung kapatid ko sa school. Sabi niya, mamayang umaga, pag nainitan yung manok, mga within 11 to 1 p.m., tubigan mo hindi ko tinutubigan. Dahil tamad ako Gusto ko puro party at saka tulog ako noon, hangover. And then paghapon,
pinakain ko. Kasi easier lang tapunan mo ng pagkain. Nung dumating siya nung gabi, chinek niya yung manok. Ba't yung manok natin hindi pa natunawan? Sabi ko. Tinambakan ng pagkain. sabi ko. Dapat twice a day, ginawa once a day. Oo. Sabi ko marami siguro kinain. That's why hindi natunawan. Hindi niya alam, hindi ko natubigan. Walang tubig. Pero chinek niya lahat. Sabi niya, tangin na ba? Sabi ko, show ng ina. Show ng ina. Ba't hindi mo to tinubigan? Sabi ko, hindi, natubigan yan. Hindi lang talaga natunawan. So, chinek niya lahat na nagalit. So, pag the next day, na padala namin yung manok na binayaran na yon, binigyan niya ako. Sabi ko, oops, ang sarap nito ah. Yung ina-earn ko nun sa pagdi-DJ, 500 a night. Ito, instant, 4,000. So, sabi ko, ano kayang magandang gawin ko? And then, actually, hilig ko na talaga yung manok, pero sobrang tamad ko talaga. Like, hindi ako gagalaw pag walang pera. So, to summarize your story, nung nagsisimula ka, andun yung passion for sa pagmamanok. Pero wala yung passion na ayaw mo seryosohin siya. Oo, ayaw kong seryosohin siya. Kasi by that time, siguro 19 ako or 20 Ano pa? Young, wild, Oo. and free. Wow. Puro ako party doon. So, ba't ako magpapahirap? Pinapakain ako ng nanay at tatay ko, ba't pa ako magpahirap? And then, pero nakatikim ako ng ng kita, sabi ko, Income. parang marami ata tayong nito magagawa Baka pwede tayo magkaroon ng bagong cellphone, may pang dinner, may pang movie. So sabi ko, sige, yung pinopost ko ng mga gwapong mga manok na yun yung parating ini-inquire. Sabi ko, Daddy, yung mga white leg mo ng mga winning line, medyo tabi-tabi mo muna yan. Bigyan mo ko ng chance na mag-breed. So, ngayon, yung tito ko naman import ng mga, ng mga imported. And then, imported, pero hindi ganon kagaling yung labas. Sabi ko, parang hindi ito okay kasi baka sa huli, futuristic ako ng isip Oo. Sabi ko, dapat hindi lang gwapo, dapat magaling na din. So, may tito ako, yung si Atty. Colada, yung congressman na ngayon. Yes. Oo. So, election noon, way back 2010. Dinala niya ako kay Martin and Marlon Escolin. Sabi niya, samahan mo ako, mag-rohas tayo. Nung tumingin ako doon, nung nakita ko yung manok ni Tito Martin at Tito Marlon, sabi ko, oh my goodness, anong klaseng sweater to? Patang pangit-pangit, oriental, ganun. Kasi that time before, hindi pa ako na-educate kung ano ba talaga yung standards na, alam mo yung gwapong manok na parang dinrowing. Yung old na sweaters kasi like Carol and Bruce, yung parang standard lang. Yung tayo niya hindi ganun ka, soldier. Yung like parang mayabang na tayo. Sabi ko, anong klaseng manok to? Parang oriental na din. Pero yun pala ang manok na minamanok dito sa gitnaan. So from then on, pabalik-balik na ako doon. So thankful talaga ako kay Tito Lex ko. Dahil in-educate niya rin ako kung anong dapat kong gawin. And then from there, ikot na ng ikot, medyo nabigyan ako ni Tito Lex ng chance. Sabi niya, sige, balik ka doon. You learn from them. Mamabait yan sila. And then, nung pumunta ako noon, kasi may Bruce Barnett din doon si Tito Martin. Kasi sabi ko, bakit? Sir Martin, pa nun yung tawag ko Pero ngayon, Tito. Yung ba sikreto mo? Pag tinawag, Yes! pag dikit na, Tito na. Dito. Pag di masyado. Mamaya. Pero parang nag-go with the flow lang naman kasi, Sir. Sabi niya, wag mo na akong tawagin, Sir, close na tayo. So, Tito na lang. May go sabi signal ko, pa yan. I smell something fishy. Ganon, ayos. Tapos, nung unang pumunta kami doon, yung pangalawang punta pala namin, pasayaw kami ng manok. And then nakita ko yung Bruce Barnett niya. Kasi fascinated talaga ako sa Bruce Barnett. Kasi that time, si Kong Sanilagon, yung sikat, di ba? Sabi ko, yung manok na to, pongkan, ganito, gano'n. Sabi niya, gusto mo? Dali mo na. Gumanon si Tito Martin. So, nung gumanon si Tito Martin, sabi Tito Martin. niwarningan ako ni Kong Kulada, ni Tito Lex, sabi niya,
Pagpunta natin doon, pag may inoffer siya sa'yo na manok, wag na wag mong kunin. Tatamaan ka talaga sa akin. So noon sabi ko, oh my goodness, akin na sana to. Pero patay ako dito mamaya dito. So to make the story short, hindi natuloy. Pero mabuti nga hindi natuloy kasi papagalitan talaga ako. Pero pabalik-balik doon, busy doon si Tito Lex dahil election sa party list nila. Pabalik-balik ako doon sa Rojas City. And then, sabi niya, ba't parati ka dito? Wala ka bang work? Sabi ko, Tito, nag-DJ ako gabi. After mag-DJ, sumakay ako ng bus. Pag sumakay ako ng bus, pinapasundo niya ako noon sa terminal. Tapos sabi ko, Tito, uwi na ako, mamayang hapon. Sabi niya, huwag ka nang umuwi. Ako nang bahala sa hotel mo, sa pagkain mo. Dalawa kami Tito Marlon mo. Pagkahapon, check-in ako sa hotel. Kain kami, kwentuhan, puro manok at puro party. Pag the next day, dahan-dahan ini-educate na nila ako sa manok. Pero doon ko nalaman na si Jet na to, tulungan natin kasi parang magtritripan nito yung manok. So from then on, tinuruan niya ako kung paano pumili ng manok, ganito dapat, paano mag-maintain. And then yung unang mga manok ko, not a single dime, may binayaran ako, binigay. Sabi niya, para tumigil ka at saka maka-extra ka, ito lahat ng manok na to, pinili na namin, yung mga mating namin, wag mo nang guluhin ha, i-breed mo na yan. So nag-provide sila ng lahat-lahat kung anong kailangan ko. And then from the start, nag-breeding ako kaagad. Unang breeding ko napalabas ko mga 300. Dami agad. Sa 300 na yon, may mga finances ko, dami kong tito-tito eh. Rinig ko nga, may daddy-daddy ka pa eh. Meron! May Mamaya gusto ko pupunta malaman tayo kung sino dyan. yung daddy-daddy na yan eh. Huli na Pupunta ba lumabas tayo yung doon, mga Sir Jed? daddy na yan. Nung lumaban na talaga. So yung mga tito-tito na yan is yung mga kapatid ni mami ko sa Austria at saka sa States, si Erson sa Austria and then sa States, si Gilbert. Kasi yun talaga yung isa sa mga nagpa-hook up sa akin sa manok. Every time na umuwi sila, binibilihan nila ako ng mga manok. Like parang pahilig na kung saan sila pumunta ng sabungan, hindi ako, sumasama sa sabungan. Para sumama ako sa sabungan, sabi ng tito ko, pag nanalo tayo mamaya, bibilihan kita ng barbecue, kain ka lang dun. So kain ako ng Yun ang kain. bribe sa'yo, ha? Oo, Barbecue, para bribe. sumama. So going back kay Martin at Marlon, nag-produce ako almost 300 heads. Tapos di ko alam kung ano yung mga gagawin ko. So mga 1 month and a half nag-breed ako. Yung natira ng manok ko ng mga 329. Oh my goodness. Naubos. Naubos patay. Tinamaan. Anong Ng koksi. anong factor ang yun? Was it a disease, or would you say negligence, or would you say kulang ng time? Anong Kulang ng explanation kasi that time wala pa akong pera. Pag nag-text ako sa kanya, mag-text ako umaga, busy din sila eh. Magre-reply hapon na. Yung ginagamot ko para sa sipon ng mga manok, for example, yung manok may tama sa tiyan, supposed to be yung gamot doon, mga Tepox ng Excellence, yung ginagamot ko, Amtil. So parang sa tao lang, sumakit yung ulo mo, imnan mo ng Advil. cough syrup? Oo. Masakit ang ulo mo, cough syrup Oo, ininom mo, pero hindi ka iniinuman gagaling. mo ng Lormide. Hindi Yun, siya mali. So that's nakaprescribe. why tad lahat namatay. So, siguro mga 1 week na iyak ako ng iyak. Kasi Hindi lang ako isa umiiyak, pati yung bulsa ko nagulat umiiyak. ako eh. Nagulat ako. Bulsa ko. Si Paolo Bulsa ng mga Malvar, tito-tito ko. first time niya nag-breed, ang una niyang nalabas was 30 heads. Si Jet, 300 agad. Oo, kasi dami. Pero nung namatay, gano'n na rin. Dami. Sumato tayo Dami ganun. talaga. Ilan yung namatay? Dami. Mga Halos 29 heads Ang naiwan. ang naiwan. 29 to 27. 270. Iyak ako nun. 271. Pero yung 300 na yon, the whole season yun na. So mga isa 50. Early 70, bird, ganyan. Ganon. So yung natira So ng marami lahat, pa rin eh. wala. no? So 300. O, talo si Pao Malvar sa kasi unang 30. Kaso lang, ang tanong nga kung mabubuhay. Oo. So, anong realization mo after that, your first foray into breeding, and then hindi ka agad nag-succeed? yung realization ko, I think I should stay there a little longer and then observe ko talaga kung ano yung tamang gamot na ibigay sa mga manok. Kasi pag pumunta ako doon, 1 to 2 days, it's not enough.
So, nabigyan ng chance. So, nag-stay ako doon sa Rojas mga 2 to 3 months. Pag umuwi ako sa Iloilo, sa bahay ko, kukuha lang ng damit. After 2 days, balik na naman doon. So, yung kagandahan nun, kasi that time, Tito Martin, Tito Marlon, yung bumabayad ng hotel. Sabi ni Tito Martin, huwag ka nang mag-hotel. Dito ka na sa bahay matira. Kasi Eh, parang, doon. parang tatagal ka daw. Oo, tapos tawa siya ng tawa. Kasi by that time, is supposed to be alas 4 o alas 5. Gising siya, sa range siya, sa court siya. Eh ako, iniiwan niya ako. 7 o'clock or 9 in the morning ako gumigising. Sabi ko, baba ko, sana si Tito? Ay, sabi nila, nagkanto na to sa range, tulog ka pa. Eh, ayun. So, sabi ko, hala, dapat pala maaga. And then, sinunod ko talaga lahat-lahat ng program. Ngayon, it's not hard na magpalaki ng manok basta may tamang sistema. Kasi sinusunod ko lang naman kung until now, yung program niya at diskarte sa pagpalaki ng sisiyo, ganon kung ano yung gamot niya, sinusunod ko rin. Pero, dapat, yung sistema mo tama at saka yung gamot mo tama. Kasi pag pangit yung sistema mo na tama yung gamot mo, wala din. So, dapat, alam mo talaga kung ano yung mga diskarte sa ganitong age, ano yung tatamang sakit, sa ganitong age, ano yung tamang sakit. So, sa program doon, day 1 until day na ma-harvest mo yung manok, naka-program na doon. Lahat-lahat. Every day, all you need to do is open the notebook and then, ay, ganitong araw, bigyan pala to ng ganitong gamot. Ay, ganitong araw, bigyan pala ng ganitong vitamins. So, ngayon, easier na lang. That's why, sabi ko sa'yo kanina, Boss Migs, like, may farm ako sa Mindanao. Yung cousin ko na yon, 20 to 30 lang yung mga sisiyo. Pero yung program na binigay sa akin ni Tito Martin na sinunod ko talaga, same lang. Ina-apply mo Ina-apply ko. So, sa Iloilo, ganon. Lahat. Ina-apply ko Sa sa Davao. Iloilo, Bacolod, North Cotabato, sa Magpet, sa Pangasinan, sa Ilocos. Ganon lahat, same. What I try to do is, pag nagpadala ako ng sisiyo, before ako nagpadala ng sisiyo, is yung tao na yon ng pinsan ko na si Mayor J. Gonzaga sa Magpet, pinadala ko sa Iloilo, tinrain ko mga 1 to 2 weeks, and then tinapon ko sa isang kaibigan ko na tito-tito din, Tito Darwin Dinson. Okay. Isa yun sa mga napakilala sa akin kay Tito Martin. He's from Pasig, dating farm manager ni Mayor Jesly Palmares. So, pinastay doon 1 week, and then finishing doon kay Tito Martin at kay Tito Marlon. So, yung ginawa namin, nagpadala yung pinsan ko ng breeder niya, ng panday niya, from, Mindanao. Naglipad dito. Hinatid ko doon, and then, nagstay kami doon whole day, and then, pina-extend ko lang, ginaya nila lahat ng range, lahat ng sistema, kasi yung sistema ko pareho kay Tito Martin, pero iba pa rin pag ginaya sa ultimate breeder, di ba? Kasi yung sa kanila parang high class na ganda yung range. Sa akin yung medyo ganun-ganun na, pero hindi ganun ka high class. And then iba pa rin pag ginaya mo talaga doon. So, believe it or not, first year namin na breeding sa Davao, kung gaano ka ganda yung pagpalaki ng sisiyo sa Iloilo, Bacolod, first timer doon, ganun kadami. 400 to 700 yung yung sisiyo, okay na okay. Ito, Sir Jet, from your, from being a party animal, na kulang ang oras sa pagmamanok kasi puyat di ba? kaya late na hindi makapag-range sa umaga eh. When did you realize that it was time to, to take breeding seriously? Tinake ko siya seriously nung parami yung manok ko, and then sabi ko, ganito nakalaki ang dumadating na mga blessings. So, sabi ni Tito Martin sa akin at Marlon, dagdagan natin yung manok mo. Pero, yung consequences, medyo slow down ka sa mga party-party na yan. Dapat pala hindi FB breeder, party breeder. Yes! Pero ngayon, May time ka pa sabi niya, talaga. kasi sabi niya, lumalaki na yung
anak mo, kailangan mo. Hindi, like, alam mo yung talagang, yung pagtingin lang sa akin is talagang kaibigan na parang anak na, parang partner, hindi sila, they're not asking for anything in return. Happy lang sila na may natutulungan silang tao. So what happened is, I took it seriously. And then nag-ikot kami, namit ko kina Pao, at saka iba pa naming friends. Sabi niya, ganito dapat tignan mo. Malaking industry to. Para masaya ka, para kahit saan tayo pumunta, hindi ka na problema sa ganyan. Kasi pag sumama ka sa amin, tapos you need to work, hindi ka pwede mag-absent. Pag breeder ka, you Hawak hold mo your yung own oras. time. Ayun. That's the power. Ayun. So, ganun, sabi ko, Pwede. sige, pwede. So, nung Pwede. umuulan yung mga blessings, post ako ng post sa Facebook. Pag mag-post ako sa Facebook dati, hindi pa umabot ng 5 minutes, mga 4,000 likes, 7,000 likes. Yung wala pang meta-meta. Nung hindi pa nung hindi pa kami makagalit ni Meta. So sabi ko, okay. Tapos yung nangyari noon is na-meet ko din kina Paulo. So sabi ni Paulo, sabi niya, Jet, gusto mo parami yung yung kumukuha ng manok sa'yo? Sabi ko, oo. Hindi ka puro post at puro benta ng manok. Dapat i-test mo rin yung manok mo sa pit. Sabi ko, Pao, I don't have the capacity na ganon. Kasi hanggang Iloilo lang ako. Sabi niya, magpadala ka ng manok. Akong bahala. Sabi ko, anong babayad ko sa'yo? Sabi niya, wala kang babayaran. Basta magkaibigan tayo. So, sige, padala ako nun. Una-una, padala ako ng padala. Tawag agad pa, Jet, yung manok mo, yung pinadala mo lahat, puro pangit yung buntot. Kasi hindi ako, like yung sisiyo ko healthy. Pero di ko alam na dapat pala may nakalimutan ako sa sistema ni Martina sa 1 hectare, dinidivide yun sa 6 na botas or 4. Yung ginawa ko, yung 1 hectare na yun, nilagyan ko kagad ng 500 to 700 Sobrang birds. dami. And then, dalawa lang yung bahay. So, dapat i-subdivide mo pala yun. Dapat yung bahay, mga 100, for example, yung capacity ng bahay, 150, yung nilalagay niya doon, 120. Pero sa akin, para extra safe, pag capacity 150, 100 lang yung nilalagay ko. Kasi pag crowded yung sisiyo, Like a feather picking. feather peck, tapos yung mga ammonia, less sickly, hindi magiging frail yung mga yung mga sisiyo mo. So ganon. So nung pinadala kay Paolo, healthy. Pero pangit yung butot, sabi niya hindi to panggitnaan, pero hanapan natin ng paraan. So ewan ko kung anong ginawa niya na gumanda, tapos unang sali kagad, maganda kagad yung score. And then pasali ako ng 2016, first time ko na sumali ng Araneta. Yung masayang Araneta pa na na labanan noon. That was 9 dancing shows pa ng mga mga manok. International. Oo, international. 7 yung nanalo sa sayaw, 1 draw at saka 1 yung patas. Maganda ka agad. Oo, maganda. Yung nag-champion noon, 9. And then ako, 7.5. Runner-up. So, sabi ko, wow, sarap nito Tapos pag the next year, sabi na pumunta ako kay Big Boy. Kasi 2009, nagkakilala kami ni Big Boy dahil DJ siya. DJ din ako. So, maraming common friends. Nag-post ako ng manok. Nag-comment siya kagad. So, nag-comment ako yung comment namin, tad na dalawa na sobrang haba ng comment. So, sabi niya, pag mag-Maynila ka, pumunta ka sa akin. Nung pumunta kami. So, fast forward, 2016, sumali ako ng 2017, yung financiers ko na mga Indonesian, si Soan, siya yung parang Daddy AA, Papang yes. Chabit sa Philippines. Indonesia. Malakas yun. Nag-extend ng mga negosyo niya. So, no one will handle it properly dahil bagong negosyo. And, na-meet ko lang yun dahil sa Facebook. Sa Facebook. Tapos, hindi siya marunong mag-English. Yung kausap ko lang doon, yung anak niya. So, may translator. Kasi nakita nila sa Facebook. So, tapos, 2017, wala akong financer dahil tumigil siya. Pumunta ako dyan kay Big Boy. Sabi niya, may entry ka ngayon? Pupusta ulit ako sa'yo. Sabi ko, wala akong entry. Kasi walang financers. Ay, ganun ba? Sige, sumali ka, akong bahala lahat para ma-market mo lalo yung mga manok mo. So, sabi ko, walang handa. So,
So sabi ko, paano kaya to? Sabi ko, alam ko na. Si Pao tawagan nyo. So padala ulit ako kay Toto. Pao. So maganda ulit yung score. And then, sabi ni Pao nung 2018, sabi niya, sali ka, ng pitmaster. So ayun, nagsali ako ng pitmaster. So luckily, so blessed lang talaga na since 2018 hanggang ngayon, I never missed an entry sa international na labanan natin. So that's why tinutokso na ako parati ni Paolo na hindi na yan Facebook, Hindi na Facebook breeder. breeder. Hindi na rin party Lumalaban breeder. na yan sa Party gitnaan. people. Oh, seryoso na. Sabi ko, Pao, yes, masarap pakinggan na lumalaban na tayo sa gitnaan, pero di nila alam. After ko yung bitaw ng manok, naalala mo, pag nag-shake hands, kasi after ko bitaw, pag dyan si Pao, hinahawakan yan agad yung manok, sabi niya, ano to, parang may freezer. Nalalamig ako sa nervyos. Actually, until now, talagang nananervyos ako kasi first time, nag-combine yung dalawang, yung isa, daddy, at saka si Papang. Nag-combine sila. Sino yung dalawang yan? Oo. Pwede mo sabihin, pwede mo naman yata Kasi sabihin nung dito. January, nagpa-stage kami ni Mrs. So sabi ko, Biggs, ikaw, nag-online, may online kasi kami, nagla-live kami sa Scatter. So, nagpunta ako doon kay Biggs, sabi niya, Jet, halika dito, mag-live tayo, say hi. Si Jet, mag-i-entry kami sa kay Uncle Atong, ganito, ganon. Sabi ko, siguraduhin mo mag-entry, So, tinawagan ko. Sabi ko, para good vibes, si AA, si Big Boy at ako. And then, nag-score. Maganda yung score, pero hindi na namin tinuloy sa finals kasi mataas na yung score ng iba. So, moving forward, nung April, nung Holy Week, pumunta ako kay paring Go Brian Singson. Ilocos Sur. Ilocos Sur. Pumunta siya kasi ng Iloilo last year nung binyagan ng anak namin ni Mrs. Kasi ninong siya. So, yung farm manager niya, kumukuha sa akin ng manok. Okay, and then pinamolt niya. And then, nag-score ng champion. So, nakulangan siya ng manok. Pinadalahan ko siya ng mga manok ko again. Just this year, sa loob ng 52 days, 11 championships kami kaagad. Pero doon lang na nabalan, mga 4-cock, 5-cock, 6-cock, mga medyo big event din. Masaya din. That's why ang sabi ko na every time ako mag-post, Jet Sweater lumalaban sa kangkungan at saka sa gitnaan. So, ngayon, pauwi na kami ng Maynila, just Holy Week. Sabi niya, nandun si Papang sa bahay. Pasyalan mo doon, magkwentuhan kayo ng manok. So, nung pumunta ako kay Gov Chabit, gumanon siya ikaw yung kaibigan ni Ryan na maraming manok. Sabi niya, lahat ng gusto mong salihan, sagot ko na. Sabi ko, ha? Si Ganun ba? Gov, sabi ni Oo, Gov. kasi kinikwento ko niya sa akin, magagaling daw yung manok mo. Sabi ko, hindi. Yung tawag ko doon, Gov pa ha. Tapos Gov. Ibig sabihin, Ay, ito. Sabi hindi niya, pa close. sabi niya, Gov yung tawag ko. Sabi niya, lahat ng laban mo, sagot ko na ha. So sabi ko, okay. Tapos sabi ko, yung isang anak namin na si Rio yung pangalan, sabi ko, you bless Lolo Gov. Sabi niya, ay, wag mo akong tawaging Lolo, matanda yan. Sabi niya, Tito na lang. So kung ganun, yung sa anak ko, hindi, yung sa anak Diyan ko na tayo yun. mag-uumpisa. Gusto niya, Tito. So kung ganun, Tito. Sabi ko, pala modus ni Jet Sweater, no? I mean, it's joking aside, pero sign of respect. Kasi ayaw niyang gustong tawagin na lolo. Pero sa totoo lang, batang galawan si Tito Gob Ayun. Tinawag mo kasi lolo nung Pero una. question, saan nagsimula yung Daddy AA? Yung Daddy AA, kasi ganito. Yan. Yung Daddy AA, di ba naalala niyo dati, Boss Migs, na pupunta kayo ng Iloilo? So yung contact ni Tito Eric, it was me. Di ba? Alala mo yun? Naghahanap kayo ng Ng Oo. bulangan. So, ako nag-ayos doon lahat, di ba? So, tumawag si AA, ganito, ganon. So, sabi ko, medyo okay to Tapos, nagbabalak akong magpakasal kami ni Mrs. noon. Pero hindi siya makapunta. Sabi ko, ninong ka. Sabi niya, oo, pero bawal pa naman pumunta doon Nung pumayag, after pag-down, sabi ko, may naalala ako.
ninong kita. Di ba yung ninong na yun? Parang papa, daddy na rin yun. Ayun na. Simula ngayon, sabi ko sa kanya, simula ngayon yung tawag ko sa iyo, Daddy AA na, okay lang ba? Sabi niya, oo! So sabi ko, Daddy! Yan naman Eh, yung ayun. maganda kay Boss Atong, yan, bilis ka usap. Oo, walang problema. So, Tsaka walang problema. marami kang tito. May Pero daddy, parang may isa lang papa ka daddy. pa. Isa Marami lang rin ang daddy. Si Tito Martin, sometimes sinatawag ko rin pag may kailangan ako. Oh, depende. Daddy! Depende sa kailangan. Anak ng bayan. Pero joke lang yan. Sir Joke Jeff, lang depende sa yan. kailangan kung ano tatawag mo. Pag may mabigat na Daddy. pangangailangan pala, magiging Daddy. Pag daddy. pumunta ako doon sa Rojas, pag nakita niya yung likod ng ng pick-up ko, ba't marami kang crate? Sabi ko, ha-harvest ako sa range mo. Sabi niya, ano ba naman yan? Feeling ko every year may range area ka dito. Hindi ka man umaangal eh. So last year, umuwi ako sa range area niya. Sa isang bus, pumili ako. Nauwi ko, 74 na babae. Yung likod ng pick-up ko, punong-puno. 74, ayun. napakarami nun. Daddy. Daddy. Daddy nga pala. Dito. Pero, joking aside, sobrang bait talaga nila. They want to help and share Yes. their blessings. Kahit and they're not asking anything in return. Yung gusto nila is nakakatulong or may nakikita sila na nai-improve yung life ng mga kaibigan nila. Yes. Kasi they just want to share their their Passion. blessings. Yeah, and passion. Passion. Ganon. So, yan ang mga latest na addition, no? From Tito Martin, Tito Marlon, Tito Pao rin ba? Ay, hindi Tito Pao. Ayusin natin si Pao. Tito Pao. Hindi Tito Pao. Yung tawag ko sa kanya, yung tawag ko kay Pao, Toto Pao. Toto Toto lang. yan. Toto Pao. Ay, may isa pa pala akong Oh, sino daddy ba? na Sino shout ba? out ko Yan, Sige, yan, sir. yan. Shoutout mo. Pangalawang daddy sa Bacolod. Daddy Neni Abelio. Yun. Tawag ko. Daddy din yung tawag ko sa legend. kanya. Magaling. The living legend. Magaling ka pumili ng mga daddy. Oo. ah. Siyempre, the daddy ka lang. Hindi Puro mo ano, papipiliin. legendary Mabigat, yung mga no? ano. Daddy Nene. Daddy AA. AA. Daddy AA. Tito Eric. Ano ulit kay Tito Gob? Gob. Kay Tito Gob. Tito Tito Gob. Tito Gob. Pag nag-champion kami, papang na yan. Depende sa score. Magaling talaga, eh, no? Oo. Would you say ano yan, yung charm and your wit and your it's what draws you to these people, to these big people na kung kami hindi kami papansinin eh. Nila Tito, nila Daddy. Daddy, Tingin hindi ko kami papansinin eh. tingin ko kasi alam ng mga friends ko like Toto Pao, Tito Toto Eric, Mr. Tito Kuya, Marvin Ayuste. Alam niya na joker ako. So pag may time na magkasama-kasama, parang binibiro nila ako na, boss, boss, boss. Parang nasanayan ko rin na magjo-joke-joke, pero never ako nagjo-joke-joke pag hindi nila ako inuunahan. Inaalam ko talaga yung ano ko nga tawag ito, yung term, kung saan yung lugar ko. Baka kasi pag nag-joke-joke ako, sabi niya, sinong baboy ito, nag-joke-joke sa Grabe amin. naman. Pero pag nag-joke sila, ay sabi ko, pasok na ako. So pag pumasok ako, yan, joke-joke na rin, and then mag-feel at home ako, and then ganyan na yan, no? Oo, kasi Lupad minsan niya nakikita ko kaagad. sila sa Manila Arena sa isang pwesto eh. Sila Tito Eric. Nakikitito ka naman, Ay, marinig ka na. Ginagaya-gaya mo ko. Ako yung Boss original Eric. niyan, ha? Nila Sir Pao, yun. Oo. Magkakasama sila doon. Masaya sila doon. Nagkakwentuhan. Naglolo Oh, kasi Puro biruan lang yan. andun doon si taas. Toto, andun si Andun si Tito. Toto, eh. andun si Tito. Mm-mm. Kaya isa pa si Tito Marbs. Ayaw niyang tawaging Tito Marbs. Kuya na lang yung tinatawag ko. Or Mr. White. Mr. ayun. Mabilis pa naman maglakad si Sir Marvin eh. Oo. Bawal pa sa Tito yun. Malakas pa. So, ang ganda ng usapan natin, before we forget, no, Yeah. batiin muna natin yung mga nag-champion. No, nung nakaraang PhilReca 7 event. Oo. So nagkaroon sila ng 50 entries, 175 shows. So nag-champion dito, dalawa lang eh. 6 points. And congratulations sa AES lista na ni Sir Alan Chaco. And 8 Brothers, August 27, may palaban sila. Dito sa Manila Arena, 6 points din. Okay, and yung event natin na kakatapos lang. Kakatapos lang. So congratulations. Balita ako, nag-champion na yung AAA Lucky Sun. Ani, Big Big Daddy. Daddy. Congratulations. And So- yung Pau Game Farm. Yes. So Yeah. palaban ng
pa-event nito ng ating Boss Jojo Cruz, JTC So kay pareha silang 6 points, 6 out of 7. Ganon din naman yung Philreca event, ang nag-champ is 6. So ganyan kabigat ang laban dito sa Manila Arena. Kaya ang hirap maka-7, no? Sir Jet, Yes. what's your comment about that? The quality of fight sa Manila Arena? You know, I've been around the pits all over the Philippines, pati sa Indonesia. Nagsushow din ako doon. Pero yung quality of fights sa arena, iba talaga. Kasi iba yung mga nagsushow kasi sa arena is the best na kinukuha nila sa isang breeder. So for example, a breeder would produce 500. Sa 500 na yun, bibilihan siya ng 50 na super. Sa isang breeder B, for example kay Paolo, kukuha din siya ng 50. Like the best of breeders. And then from there, pipiliin yun at ilalaban. So yung quality of fights talaga, yung kita mo, down na yung isang chicken, pero it's not yet finished until masentensya na 3 tuka. At saka yung fighting style ng manok sa arena, ang bilis pumatay. Like, angat, lahat talaga kompleto. Sa Iloilo, ganun din. Yung pinagkaiba lang is selections dito. Pero sa Iloilo, yung fighting style ng mga manok, matitindi din at magugulang. Yung mga tao doon kasi sa Iloilo is they're more of a breeder and a fighter, not a seller. Sa Iloilo, konti lang kami doon yung yung commercial breeder. So mas nakakatakot lumaban sa arena kasi selection. Sa Iloilo, nakakatakot din pero hindi selections, pero ang tindi talaga ng mga manok. Yung sa pag-analyze ko kasi ngayon, almost everybody has good birds. Yung pinaglalabanan na lang ngayon is if magaling yung handler mo sa aircon at saka sa pointing. Kasi day fight pa rin talaga yung yung laban ng manok. Dapat yung manok mo kasi, kung ano yung paghanda mo sa kanya, na last bitaw niya, dapat dalhin niya sa arena. So it depends sa handler mo kung mapapalabas niya yung laro ng manok na yon. Kung hindi, better luck next time. Pero ang tindi talaga ng labanan sa arena. Yeah. Speaking of Manila Arena, isa sa mga tambay dyan, of course, Churudi, palagi nandyan. At yung isa nating Ilonggang bisita. Oo. Ikaw, Kate, paano ka nag-enjoy as someone outside of the sport when you were younger? Tapos pagka-graduate mo, pumasok ka na kagad Yes. diretso sa sport. After graduation, I started working now for our sport. No? So, sa July, 11 years na ako in the 11. industry. So, kailan ka nag-graduate, bale? Huwag na. Malalaman yung edad eh. Ayaw sabihin. Oo. So, ikaw naman, from being a fresh grad, tapos na-expose ka kagad into the sport, anong feeling mo na ngayon, 11 years ka na, andyan ka pa rin, from fight 1 minsan, andyan ka until last fight, tumatagal hanggang dulo eh. Oo, like, Anong nag-draw sa'yo into this sport and what makes you stay? Kasi when I graduated, no, and then I worked for, diba, marketing, unang pasok ko pa lang, wala talaga akong alam. Zero. Hindi ko nga alam gagawin ko eh, And then, na-expose ako into meeting all kinds of people, lahat ng klaseng tao, nandito yan sa sport natin. No? So, I think yun din yung isa sa nakatulong sa akin to build my confidence. Kaya siguro niisip nyo, pag nanonood kayo ng video, itong babaeng to, anong pinagsasabi? Oh, Diba? speaking of yung kung ano pinagsasabi, manood nga tayo ng mga sample. kung ano yung pinaggagawa at Ano ba pinagsasabi. pinagagawa nito si Kate Villalon sa social media? Sige nga, tignan nga Panoorin natin. natin. Hindi nyo, yan, mga Ayan ganyan. na. Sana naman kaadlaw ang nagbugtaw ka nga wala asang may good morning sa imo. Di ka magkabalaka, ari ko di para sa imo. Good morning, bugtaw na da, pamahaw na, kaghalong ka sa bungad mo. Kiss na. May pakis na! Ganun lang Ano eh. na, Siguro ang daming 11 pulis years din in the making. Bagong gising, wala pang goli, doon. Hindi din. TikTok agad. Ganun ako ka-confident. Breakfast na daw tayo, tapos beso-beso. Kagandahan talaga may subtitle, nakikita Oo, mo. eh. anong Million gagawin. views na Million yun. views na agad. Diba? Wala pang goli, wala pang toothbrush yun. Hindi, yun nga eh. So parang na-build ko yung ganung confidence na nakikipag-usap po. Kasi nakikipag-usap talaga ako sa iba't ibang klaseng tao, no?
Kasi sa sports natin, nandyan lahat yan. So I learned to talk to them. So yung pag-uusap sa sarili ko sa video, it's very easy na. So yun yung pumatok eh. Nakakabasa ako ng mga comments na parang ano lang, parang ang dali mo panoorin, parang you're just talking to us. Parang natural Very lang. authentic, natural lang yun. Parang magaan. Inood pa tayong isa pa. Tingnan sige, natin isa kung pa, talagang natural. tingnan natin isa pa. Oh, yan, Ay, isa oh. pa. Ilonggo. Ang Ilonggo na lang ang tilawi. Ara, Walang pati ko ya subtitle, mamuyayaw kagidya. Oh, Kung nalasayan alam ka ko na sa- ibig sabihin. Naiintindihan mo? Hindi. Hindi niya naiintindihan. Baka pangit pag ako magsabi. Baka improper. Kasi lolo na ako. Tapos, Ilonggo dapat ang tikman mo. Sabi ni Kate. Di ba? Tama ba? Yun ba? Kasi pag Bakit? hindi pumasa yung panglasa ng mga yung pagkaing Ilonggo, edi yung Ilonggo na yung tikman mo. Baka po, di ba? Ano yan? Ikaw nagsusulat ng mga... Actually, alam mo, yan. Or may writer ka? Wala. Ikaw lang na- ako lang talaga. Solo lang talaga. Totoo. Kaya nga, ako hindi ko rin maintindihan kung saan nanggagaling yung mga ganyan ko eh. Brainstorming. Minsan naliligo ako, titigil ako bigla. I-type ko lang. Kung in-apply mo yan dun sa nasa school ka pa, siguro valedictorian ka, no? Yung ganyan, Muntik na akong ma-kick out. Sa sobrang... yung ganyan pag-iisip, no? Ikaw maisip mo yung mga ganong punchline, di ba? Kasi ako nga, mag-video nga lang sa sarili ko, hindi ko magawa. Nahirapan. Ano, tsaka kaya mo yun? Walang goli, walang ano, sa umaga. Hindi. Video. Oo. Di tayo magkaka-girlfriend mo. So, yan ang Yun. ano. Speaking of, binanggit ni Kate kanina, yung Ilonggo food, isa yun sa mga paborito natin. Ang sarap ng pagkain. Nakatry ka na ng food sa Bacolod or sa Iloilo? Bacolod, oh. Oo, di ba? Masarap. Masarap. Anong favorite nilang mga Ilonggo cuisine? Si Sir Jet and si Ma'am Kate? Ladies first. Ako, I really love bok choy and kansi talaga. Sa among all the batchoy places and kansi places in Negros, anong marerecommend mo sa viewers natin na magandang puntahan? Pag bok choy, Iloilo, lapas bok choy talaga. Okay. Lapas bok choy talaga. May particular, si Boss Jet, meron yan. yan. Saan masarap ang lapas batchoy? Nung pumunta kayo sa Iloilo, yung pinakita ko yung Alicia's Batchoy. Alicia's, Sarap. Masarap yes. yun kasi Masarap. Batchoy talaga. may bone siya eh. May bone marrow. May bone na marrow. malaki. Yes, At oo. saka masarap talaga. At Na-try- saka yung, ang binayad mo sulit kasi ang dami talaga nilang nilalagay. So, masarap. Panalong-panalo sa serving, no? Champion. Hindi ko makalimutan yung ano na yan eh. Buti may nurse dun sa Bakit ano nangyari sa'yo? sinek yung bibi ko pagkakain ko. And of Batchoy course, ni Sir pinaka-famous namin, chicken inasal. Yun, Saan inasal. masarap ang inasal sa Chicken Bacolod? house, Negros. Chicken house. Yes, ako Sa din. Lacson. Yes, Lacson. Si Big Boy, gustong-gusto niya rin yung Chicken house. Or Aidas, masarap Yes, din. Aidas. Manukan. Namin- Kansi. Saan naman kansi masarap sa Bacolod? Iniisip ko nga nakalimutan ko eh. Okay. Kasi ang tagal ko na rin di maano talaga ng Bacolod, no? Pero yun ang mga paborito, no? Paborito, Batchoy, kansi, tapos inasal. Sa Iloilo naman, Sir Jet, the places to go to pag Tatoys, Tatoys. Breakthrough, Yes. at saka, ano nga to, kung... Coffee break. Coffee break, yeah. Yung coffee break pala na yan, masasarap yan dyan. It's just that, siguro medyo mataas lang yung standard ng vlogger na yun Yes. na kapatid ko rin na oinky-doink din, kaming dalawa. Tapos, yung mga cha doon, masasarap yan doon. Ewan ko lang kung maybe siguro for the views lang ginawa niya yon. Pero masarap talaga doon. Tapos, sa Rojas City, malapit lang yun sa Iloilo, capital, seafood capital of Seafood the capital. Philippines. Yun, Pag talaga. pumunta tayo doon, diwal. Diwal. Sa Diwal restaurant, overload, no? Oo, tapos Diwal yung diwal overload. na yon, yung hina-harvest yung diwal, sa harap lang yun ng farm ni, sa farm ni Martin, kung saan yung rest house nila, Martin and Marlon, doon lang talaga. So, sometimes pinapadalan, pag harvest season, pinapadalan namin sina Pao, Eric, last time nung birthday ni Daddy AA. Yun. Nagpadala kami ng diwal. Diwal. Daddy. Naalala Masarap, ko. na-enjoy I niya. remember when we went to Iloilo once, magkakasama kami ni Kate, nila Nicole nun. Unli na diwal eh. Hanggang si Boss Reynan ko, hindi yata natunawan sa dami ng kinain. Hindi na natunaw. Ang
Dami. Alam ko mahinang kumain si Boss Reynan eh. Hindi, basta yung diwal. Basta pag diwal. Favorite niya, hindi niya makalimutan yun. Shout out Steam sa and ano yun, boss grilled natin with na mahilig sa butter. diwal. Yes. Sarap talaga. Breakthrough and Tatoys. Yun. So those are the places to go, To no? go Yeah. to, yes. Iloilo, yun, and sa Negros. Sa Negros. Mapuntahan nga yan. Tara na. Tara Kadto ta. Nakadto. Kata. Magkadto. Magkadto ta. Ayun. Yung. So yun, that was, I hope, no, we hope that all of you enjoyed our episode 6. No? Yes. Pero before we end, promote natin itong mga upcoming events natin. Yes, meron tayo sa Miyerkules na ito, yung Quadro Alas. Ito palaban naman ng Boss Jojo natin, Norman, Robert, and Dexter. Iwan ko lang kung itong Dexter na to, yung kaibigan natin. Oo. Nag-aaya to eh. Sabi Yes, niya yes. gusto niya daw na ma-interview din dito. Oo Huwag naman. naman daw puro panalo. Oo. Yung minsan naman daw yung laging talo. Pwede. Shoutout kay Dexter. yung Minsan kaibigan natin. magkano tayo dito, magpa-podcast tayo, mga puro mana na rin. Para Yun. iba-ibang ano naman. Yes. Sa Miyerkules, Quadro Alas, 6 event, 11,000 no pad. At syempre, itong parating na Sabado naman. Ito na ang last big event natin Yes. sa sa magugulang na na Warriors. Palaban ng ating Kong Edibong Plaza. 7 event, 110 pot, Yan. and 55 minimum bet. The last big event Yes. natin. And then, syempre, from being an... Oh, ayan na. May plugging na. Ito Plug na. Pa-plug din ako. Oh, alam mo, ito yung pag nagpupunta ako sa arena, may tutugtog na kanta. Yung Uso ngayon yan eh. Uso Pero, ngayon yan alam mo eh. naman, paborito ako sa arena. tumugtog na yung kanta na yun, bigla may makita ako, Charlie's Angels. Angels. Ano ba yung Charlie's Angels sa derby na yan? Pagtingin kong ganun, ay mga tao natin sa opisina. Hindi derby pala. Ganun pala yun. Oo. From being an Yan, invite mo sila. from being an office girl to social media influencer to Ngayon, promoting my derby promoter. our derby Ngayon na talaga. We are Derby inviting all promoter. of you on July 12 for the Charlie's Angels 6 event. 11,000 minimum bet and no entry fee. At meron po kaming 500,000 guaranteed prize. Okay, pag merong gustong sumali, sa message ka lang. Message po nyo ako sa Facebook. O yun, sa messenger. Ayan, Pero pag minessage nyo po ako, sasali po talaga kayo. Baka naman po paasahin nyo yung damdamin ko. Lista-lista po kayo. Kate, i-invite mo si Tito. Sinong tito po? Tito Go. Para live para talagang sumali. O yan. Tito At saka, Paki-focus po ah. Yan. Zoom yan, ka. yan. Tito Gov, nananawagan po ako na parang awa nyo na po. Salihan nyo naman po yung Charlie's Sabihin mo yung pangalan. Angel. Tito Gov, Chavit Singson. Ayun. Pagpasok nyo po ng arena, Tito na rin po ang tawag ko sa inyo. Tito Gov, Talagang Entry kami para nagsama sigurado talaga sasali yan. itong dalawang to. Tito Gov, pag sumali po Ayan, kayo oo, sa pa-event namin, isa pong malaking karangalan ang makasama po kayo at para po maulit yung event namin, Gov, sali na po kayo. Kahit isang entry lang po. Pero dalawa po okay na okay palalo. Alam mo, Kate, hindi bagay Tagalog eh. Mas Ilonggo. gusto ni God Ilonggo. Nakakaintindi siya ng Ilonggo? Hindi ba Anong hiligay translate nun? ko na Oh, papakita ko sa tatranslate kanya naman eh. bukas. Oh, Pakita ko para yan mas sa kanya malambing, bukas. di ba? Tito Gov, kagwapo sa inyo sa personal, nakita tagid ka mo yan. Nakita tagid kaya, laing gidya ang aura mo ya. Purti ka gidya, aso gidya ang agi mo ya, Gov! Di ba? Di ba? Iba pag Ilonggo eh. Di ba? Oo, di ba? Oo. Gaaso gidya ang agi mo, Gov. Kung Palagay ko, matagtani matagaan mo kami biskan duwa lang ka entry, kay tungod wala man ni entry fee, tapos gamay-gamay man lang, Gov, 11,000 minimum bet lang. Tani, Gov, matagaan mo kami, may superstar man bala nga mag-intra sa amon. Sa ako ni isa ka entry. Oh, yan Pakitaan na. ko pag isa ka entry ng ipinansya. Hindi daw pwede, boss. Kailangan message mo daw siya sa messenger. Ah, Sabi niya. ang galing sa marketing talaga itong dalawang to. Iba pala talaga mga Ilonggo, no? Magaling na sa magaling na magluto, malambing magsalita, Magaling mag-market. magaling mag-market, magaling sa negosyo. Ano pa, 'di ba? Magaling maghanap ng tito at saka daddy. Magaling maghanap ng sponsor, magaling maghanap ng entry. Oo. Talagang dapat maging Ilonggo na tayo, Churudi. Churudi, Magpalit na tayo. entry mo
Namit Gidya. Namit gidya. Okay, so again, mapapanood niyo po ang Larga na Balitang Pitmaster at iba pa. Full episodes sa YouTube and Spotify. Tapos parts of these episodes mapapanood niyo po sa Facebook, TikTok, and Instagram. Yes. So maraming salamat. And then siguro before we end the show, parting words from our two guests. Yes, no? yes. Yung dalawang Ilonggo connection natin na matibay sa titos, titas, Ayun daddies, po. So, mommies. ayun, I'll take this opportunity to give shout-outs to my friends, the Chewy Gang. Ayun po. And thank you po for inviting me here. And sa mga makakapanood po nitong show na to, sana po ma-follow nyo ako on my social media platforms. It's on TikTok and Facebook and Instagram, Kate Villalon po. Thank you so much. Ako naman, nilista ko talaga para walang may maiwan. Yun. Boss, meron kang 30 minutes, ha? Okay. Shout out niya pala sa Excellence. Thank you very much kay Martin and Marlon Esculin sa mentor ko at kay Alo Esculin, Toto Paulo Malbar, Toto Marbs, Tito EDR, Paring Go Brian Singson, Tito Chavit Singson, Daddy AA, sa partner ko na pinsan ko na sa farm sa Magpet kay Mayor J, sa isang daddy ko pa, bagong daddy ko, Alilem, Mayor Mar Sumabat. At saka sa kaibigan ko, kay Kong JB, sa tito ko sa States na parating nag-spoil sa akin na bili-bili lang kami ng imported, kay Gilbert at saka kay Erson Taberna, sa best friend ko, kay Chef Shahab, kay Paul Hinlo, Uy, si Paul De Ramos, Paul Hilo, yes. kay Daddy ko Jobel, and sa cousin-in-law ko, kung saan nilalagay ko yung range area ko sa hacienda nila, kay Kuya Serafin Peñalosa, kay Attorney Congressman Lex Culada, sa best friend ko, kay Mr. Scatter King, DJ Big Boy Cheng. Yes, Boss DJ Biggs, Big Boy. Yes. kamusta? Shout out sa'yo. Idol. Yes. After nito, pupunta kami doon. Magla-live din kami ulit sa Talaga? stream. Yeah. And then kay farm manager ko sa Bacolod, kay Stephen, at saka sa tropang Vegan Elite, sa Shipper, kay kumpare kong D-Mac, kay Doc Jeff, Doc Ayong, Yulo, Doc Clyde, Doc Jason, and Doc Kim. Thank you very much. And sa Shipper ng mga imported ko, kay Daniel Shipper and Joe Bakar. Thank you. And thank you for having me. Thank Larga you for na. having us. Larga Maraming na. salamat sa dalawang Ilonggo Yes. guests natin at sa isang Bisayang co-host natin. Maraming And then, salamat pahabol sa pa pala ng isa. Yes, of course. Muntik ko nang makalimutan. Thank you sa asawa ko nung simahan ako dito. Yun. Grace! Okay. So, I love you 69 times a day. ano ba? parang ba parang yun? talaga si Big Boy. Yes! Ay. Yan Big boy kasi yung mga influencer. shoutout namin parati. Mamaya, uulan na naman yan mamaya. Pa-regards ako kay Sa Boss dami ng Biggs. binanggit ni Sir Jet, parang ang daming entry na nun ah. Ang dami. dami na. May nakalista rito kasi may plan kami na magpa-derby sa Ayun na nga. November. Rat-rat talaga yung entry pero dapat lang. Sa Manila Arena, Sa Manila pagpapadeliver Arena, ka. yes. boss, Automatic, ha? pero pinaplan pa lang. Pero big event to siguro. Sige. so- November. O yan, abangan nyo mga kaibigan, mga kasama dito sa Larga na. Big event ni Mr. Jet Olaguer and kasama of course ang kanyang mga titos, daddies, totos. Mamis, Toto, and soon to be, pag nag-champion, Papang. O yan. So Yes, abangan sir. nyo ang big event sa November sa Manila Arena. So maraming salamat. Abangan nyo po episode 7 next week. Dito lang po sa Larga na Balitang Pitmaster at iba pa. YouTube and Spotify.